Nasa ikalawang linggo na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Kung mapapansin niyo po ang struktura ng bawat simbahan, may halos kaparehas sa isang struktura na napapansin natin sa mundo. At ano yun? Ang struktura ng bundok. Kaya napapansin ninyo dito sa altar, maraming hagdan. Kahit saan mang simbahan yan, mapapansin natin na ang struktura ng simbahan ay pataas. Kagaya ng isang bundok na pataas din. Dahil may tinuturo sa atin ang mga pagbasa, lalo na ng Ebanghelyo sa linggo na ito, ang kahalagahan ng bundok sa bawat karakter sa Biblia. Sa linggo na ito, ating pagnilayan, ano ba ang itinuturo sa atin ng mga bundok na naranasan ng iba't ibang Bible characters? Isa lang ang tinuturo sa atin ng bundok mula sa lumang tipan at kahit nasa bagong tipan. At ano yun? Kapag ang isang Bible character ay magtutungo sa isang bundok, ang ibig sabihin nun, makikitagpo siya sa Diyos. To go to the mountain means to encounter God. Kaya kapansin-pansin, dito sa ating altar sa katedral, pataas, patingala tayo. Dahil sa banal na Eucharistia, matatagpuan natin at nakikipagtagpo tayo sa katawan at dugo ni Jesus. When we always go to the church, we always encounter the Lord. Same with the Bible characters. Whenever they go to the mountain, they encounter God. Tatlo ang characters na narinig natin nung nagpamalas si Jesus ng pagkadiyos niya. Kabilang na siya doon. Kung titingala po kayo sa painting po natin sa mismong taas ng ating altar, yun po ang senaryo ng Transfiguration of the Lord Jesus Christ sa bundok ng Tabor. Si Jesus sa gitna at sa kanan at kaliwa niya, andun si Moises at andun ang propetang Eliha, Prophet Elijah. Himay-himay natin ang karanasan nila bilang pagdinilay kung paano nating matatagpuan si Jesus sa ating buhay Kristiyano. Umpisan po natin kay Moises. How did Moses meet God in a mountain? Kung babalikan po natin ng lumang tipan, nakipagtagpo si Moises sa ating Diyos sa bundok ng Sinai. At anong meron dito? Doon sa pagkakataong iyon, ibinigay ang 10 utos ng Diyos para sa bayan ng Israel. At ito ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo. Saan nating matatagpuan ang Diyos? Wala nang iba kung hindi sa pagsunod sa kanyang mga utos. Rule or regulation comes from the Latin word regula, which means to walk in a straight line. Ang maglakad ng matuwid. Kaya kapag tayo sumusunod sa batas, tayo ay tumatahak sa daang matuwid. Kapag hindi tayo sumasang-ayon at di tayo sumusunod sa utos ng Diyos at ng bayan, lumilihis tayo sa landas. Where to find God? Simple lang. Sa pagsunod sa batas ng Diyos. Kung gaano naengkwentro ni Moises si Yahweh sa 10 utos, nawa tayo rin. Let's go to Prophet Elijah. The representative of all the prophets ay makikita kay Elijah mismo. Saan natagpuan ni Elijah ang ating Diyos? Kung si Moises ay sa bundok ng Sinai, si Prophet Elijah naman ay sa bundok ng Carmel, Mount Carmel. Sa paanong pamamaraan, kung babalikan ninyo ang storya at kwento kung paano na-meet
ni Prophet Elijah, ang Diyos, ay tumaas siya sa bundok ng Carmel at hinanap niya ang Diyos mismo. Akala niya ang Diyos ay matatagpuan sa kidlat, ngunit wala ang Diyos doon. Akala niya makikita niya ang Diyos sa apoy, ngunit hindi rin doon. Paano natagpuan ni Elijah ang Diyos? Sa katahimikan. Prophet Elijah found God in silence. Paano natin matatagpuan ang Diyos? Sa ating mga katahimikan. Kaya pansin niyo po sa kapanahunan ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na marunong tumahimik, marunong tumabi ng sandali, at makinig sa Diyos. Akala kasi natin pag tayo nagdarasal, ang panalangin ay tayo ang nagsasalita sa Diyos. But prayer is a dialogue. Magsasalita tayo, ngunit marunong makinig. At ang Katolikong Kristiyanong nakikinig sa Diyos ay nananalangin din sa Kanya. Alam niyo po ba na may paborito akong panalangin at ano yun? Medyo pabiro, pero medyo totoo. My favorite prayer is the But prayer. But. B-U-T-T. But. Nagdarasal ng puwet. Ang ibig sabihin nun, uupo ka, tatahimik ka, at sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, yung puwet ko nagdarasal, pero nakikinig ako sa iyo. Try niyo yun. Uupo lang kayo, wala kayong sasabihin. Ngunit ang Diyos, makikiusap sa inyo. Si Moises, natagpuan niya ang Diyos sa 10 utos. Si Elijah naman, natagpuan niya ang Diyos sa katahimikan. Magtungo naman tayo sa mga disipulo ni Jesus, Peter, James, and John. How were they able to encounter God? Kung ang sagot niyo sa akin ay sa gospel natin ayon kay San Mateo, ang ebanghelyo na narinig niyo ngayong araw na ito, kalahati ang sagot iyon. Kasi ang Diyos na si Jesus, hindi lang matatagpuan sa bundok ng Tabor, kung saan nagpamalas siya ng pagiging Diyos niya sa mga disipulo. It's not only in the Mount of Tabor that they were able to find God. May isa pang mahalagang bundok na nakakaligtaan natin kung saan natin matatagpuan si Jesus. At saan iyon? Sa bundok ng Golgotha. Mula sa bundok ng Tabor, bababa si Jesus tutungo sa bayan ng Jerusalem upang ialay na ang sarili niya sa krus. At ito ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo. Hindi lang natin matatagpuan ng Diyos sa mga masasayang punto ng ating buhay. Hindi natin madarama ang Diyos sa mga maliligayang pagkakataon. We always meet God not only in happiness, but also in the sorrowful moments of our lives. Ika nga ng mga matatanda, mas naaalala natin ang Diyos pag tayo ay naghihirap. Mas naaalala natin si Jesus sa krus ng ating buhay. Saan natin matatagpuan ang Diyos? Hindi lang sa bundok ng Tabor, o hindi sa bundok ng Golgotha, kung saan pinasan niya ang krus, inialay niya ang sarili sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo, huwag niyo nang hanapin ng Diyos kung saan-saan. Hindi niyo na kailangan maglakwat siya. Ang Diyos, simple lang kung saan niyo siya makikita. Sa kanyang utos, sa katahimikan, sa unos at problema ng ating buhay. Amen.